Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay, na makapangaral muli ng kanyang salita. Nawa, tayo po ay nagkaroon ng kapahingahan at natuto tayo sa mga, kung mayroon man tayong nagawang pagkakamali sa nakarang 6 na araw. At naalala nating pasalamatan ng ating Ama sa lahat ng mga pagpapala, pag-iingat at pagpapagaling na ginawa po niya sa atin. At kung kayo man po ay may mga hinihiling pa sa ating Ama, tayo po sana ay matuto sa aral na ibigay niya sa atin na ang ating mga hinihingi ay ayon sana sa kanyang kalooban. At kung kayo po nakahanda na muli sa aral ng ibinigay ng Rabay, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo, itong aral po na ibinigay ng Rabay ay palagi nating naririnig. Actually, binabasa ito palagi ni kapatid na Alex. Pero ang katanungan ito ba ay nagagawa po natin ayon po sa kabusilakan ng ating puso at ayon po sa ating pagpapagal at kagustuhan na gawin ang kalooban ng ating Ama? Dahil sa lahat po ng kautusan na alam natin at binabasa ng ating Deacon Alex, at ito'y kumbaga memoryado na natin yung iba. Itong kautosan ito na ipapaunawa ng Rabay, ito yung madalas na hindi natin nauunawaan. Ano po? Ang ating pangunawa alam na natin, pero alam kaya natin talaga? O alam lang natin yung mga salitang nababasa pero hindi natin alam yung totoong ipakahulugan ng salitang ito na ay pinapaunawa sa atin ng ating Ama at ng ating Rabay. Kaya talasasin po natin ang kwento At kung maapakan ko po ang inyong mga paa, tandaan po ninyo, unang naapakan ng aking paa nang ibinigay po niyang aral ito. Kaya kung kayo po nakahanda na ang pamagat po ng ating aral mula sa ating Rabay ay ating balikan ang pang-apat na utos. Now, siguro alam niyo yung pang-apat na utos, hindi ito bago sa inyo. Hindi naman ito, kumbaga, mahirap na salitain. Dahil ang pang-apat na utos ay palaging binabasa sa atin ng ating Deacon Alex. Puntahan po natin ang pang-apat na utos. Ano po? Dito sa aklat ng Exodus ay mababasa natin ang salitang gustong ipaunawa ng Rabay. Alam nyo, napakasimple yung salita niya rito. Pero sa katotohanan, isa ito sa napakahirap nating gawin. At karamihan sa atin, dito tayo nagkakasala. Talasasin man natin o hindi. Ano po? Unawain man natin o hindi kapag nasaling ang inyong mga tainga. Ano po? Nasaling ang inyong kaisipan at kayo po ay naapakan ng salita ng Rabay, ibig sabihin may mali po sa ating ginagawa. Kaya balikan po natin ang kwento ng ika-4 na utos. Ayon po dito sa aklat ng Exodus, chapter 20, verse 8. Sabi po niya rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Napakasimple po, po? Pero ang tanong, hanggang saan yung nagagawa nating pangingilin? At ano ba yung tamang pangingilin? Ano ba yung dapat nating gawin para ipangilin ang araw ng pagsamba? Ipangilin ang araw ng pamamahinga. Now, alam po ninyo, sa lahat ng mga kautusan, alam niyo po bang ang salitang Sabat ay mababasa sa Biblia ng 159 times? Ganon po karaming pagkakasulat ng salitang Sabat. At sa lahat ng mga kautusan, ito po yung lagi nating nasasagasaan. Dahil kung titingnan natin ang kautusan ng Ama, yung pagpatay, wala tayong ginawang pagpatay. Ano po? Pagnanakaw, wala tayong ginawang pagnanakaw. Ano po? Pakikiapid, wala din. Pagbibintang sa hindi natin, sa hindi katotohanan, hindi rin natin nagagawa. Ano po? Pero yung ika-4 na utos, sometimes,
nagiging parang masasabi natin na mapapatawad ako ni Amang Yahweh, mauunawaan ako ni Amang Yahweh. Ang dami nating excuse kapag pinag-uusapan ng araw ng pagsamba. Pero maalala niyo po ba ang sabi ni Santiago sa chapter 2 verse 10? Tandaan po natin yung sinabi ni Santiago na kung magawa man daw natin ang lahat ng kautusan at tayo po ay makasalangsang ng isa, ano pong sabi ni Santiago? Ito yung nakakalimutan po natin, parang itinitake for granted natin. Sabi ni Santiago chapter 2 verse 10, sabi niya, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may matitisod sa isa, ay nagiging kasalanan sa lahat. Bakit? Dahil ang nagsabi na huwag kang pumatay, ang nagsabi na huwag kang manganunya, siya rin ang nagsabi na ipangilin mo ang araw ng pamamahinga. Ano po? Yun pong ibig sabihin ni Santiago. Kaya ngayon itatalasasin natin dahil baka nakakalimutan natin kung paano na nga ba ang tamang pangingilin. Dahil kung itutuloy natin ang pagbasa dito sa aklat ng Exodus, mabibigyan po tayo ng pag-unawa na parang binigyan tayo ng mga dapat gawin kapag araw ng pamamahinga. Sabi po niya dito sa verse 9, Exodus 20 verse 9, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain. For the 6 days, sabi niya, gawin mong lahat ng magagawa mo para sa iyong mga sarili, para sa iyong pamilya, para sa iyong ikabubuhay, para sa iyong mga hayop, mga baka, mga lupa, sa iyong trabaho. Gawin mo lahat, sabi niya. Pero sabi niya, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat. Kanino? Kay Amang Yahweh na iyong Elohim. Araw ng pamamahinga. Para saan ang araw ng pamamahinga? Para kay Amang Yahweh. Now, dito pa lang sana magkaroon tayo ng pangunawa. Ano po? Ang araw ng Sabat ay para sa iyong sarili na inilalaan ng Ama para sa Kanya. Now, ang tanong, nagagawa ba natin to? Religiously. Dahil kung sabi nga niya, kung ginaganap natin ang Siyam, hindi natin nagawin ika-10. Kasalanan natin lahat. Dahil ang anumang kasalanan, ang kabayaran ay kasalanan ayon sa Roma chapter 6 verse 23. Ano po? Sa araw na iyan, sabi niya, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang yung anak na lalaki ni babae, niyang yung aliping lalaki ni babae, niyang yung baka, niyang yung tagaibang lupa na nasa loob ng yung mga pintuang daan. Pag sinabing gumawa rito, gumawa ka ng hindi mahihirapan ng iyong sarili. Yung ikaw ay mangangamuhan para bayaran ka. Ikaw ay maghahanap buhay sa araw ng pamamahinga. Pati ang yung mga baka, mga kalabaw, hindi mo dapat sila pinag-aararo kapag araw ng pamamahinga. Yun ang sinasabi dito, pati mga baka at asno kailangan di magpahinga, meaning hindi sila dapat mag-araro. Kung yung mga baka at asno pinagpapahinga ng Ama, ikaw pa kaya na tao. Yun nakakalimutan natin, ano? Sapagkat sa 6 na araw ginawa ni Amang Yahweh ang langit at lupa, ang dagat at lahat ang nangaroon at nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ni Amang Yahweh ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ganito po yung pagkakasalita. Ano po dito sa aklat ng Exodus. Pero talasasin natin bakit napakahalaga at sa lahat ng mga batas na isinulat ng Ama sa atin, bakit itong ika-4 ang palaging nasasalaula o masasabi natin nasasalangsang. Alam po ba ninyo na ito ipinangako sa atin na ito yung ating magiging pagkakakilanlan bilang isang nananampalataya? Sa lahat ng mga kautusan ng Ama, kung mapapansin po ninyo, ang ika-4 na utos ang siyang ibinigay na pagkakakilanlan natin sa lahat ng mga kinapal sa lupa. Ito pong sabi niya dito sa Exodus chapter 31. Ito po sabi niya, Exodus 31. Itataas kong bababa kong pagbasa, 31, sabi niya dito sa 31. Tingnan ninyo ang sinasalita ng ating rabbi na ipinapabasa na dito sa 31 verse 14. Inyong ipangingilin ang Sabat nga, sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin.
sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Anong sabi niya? Nung panahon nila, kapag lumabag ka sa Sabat, papatayin ka. Meaning, dinisregard mo ang salita ng may kapangyarihan na gumawa ng langit at lupa. Ayun po yung takot na salangsangin ang salita ng Amang Yahweh. Kaya ito yung sinasabi ni Apostol Santiago na ito ay magiging kasalanan para sa iyo. Ipangilin mo, sabi niya. 6 na araw na gagawin ang gawain na dapat ang 7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Pangilin sa Elohim. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat ay walang pagsalang papatayin. Now, kailan pa po ito naging obligasyon sa atin na ipangilin ng araw ng Sabat? Magmula po ng tayo na ng palataya. Pero kung minsan tayong gumagawa ng excuse at sinasabi natin sa ating sarili, sana maunawa na ko ni Amang Yahweh. Alam po ninyo, sana nga po. Sana nga po. Pero ang salita ay binigay sa atin para maunawaan natin ang kwento. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat na tutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. It is forever. Ano po? Sabi niya, palaging tipan. And then, sabi niya sa verse 16 o 17, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman. Tanda daw ni Amang Yahweh sa kanyang piniling bayan. At since kasama tayo sa naidugtong na bayan ng Ama, ito raw yung tanda ng Ama sa atin. Ang pangingilin sa araw ng kanyang pamamahinga. Tanda daw sa atin. Now, maliban na lang kung ayaw niyong masabihan na kayo ay mga anak ng Ama dahil ayaw niyong tanggapin ang tanda niya na ipinapangilin ng kanyang mga anak ang sinasabing araw ng pamamahinga. Ano po? Dagdag ko pa rito. Dito sa Ezekiel, ayan, Exodus 2, napuntahan natin si Ezekiel para maunawaan natin na hindi lang nasulat sa aklat ni Moses ang salitang ipangingili ng araw ng Sabat at ito'y magiging kaluguran sa atin. Sabi dito sa Ezekiel, may sinasabi din ang ating propeta Ezekiel nung kanyang kapanahunan nang siya ay nasa pagkabihag sa bandang Babylonia. Ezekiel chapter 20 verse 12. Ezekiel 20 verse 12, sabi niya, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang makilala na ako si Amang Yahweh na kanilang Elohim na nagpapakabanal sa kanila. Anong sabi niya? Anong dahilan kung bakit nagbigay si Amang Yahweh ng Sabat sa atin? Na kung mapapansin ninyo, plural yung mga Sabat niya. Ibig sabihin, kasama na dito yung mga pista. Ito yung pagkakilanlan sa atin. Ang Sabat ng Ama na 7 araw at ang kanyang mga pista na ipinangingilin ng mga tunay na nananampalataya at tatawaging mga anak. Ito yung mga tanda sa atin. Sabi niya, ito ay tanda upang makilala nila na ako, si Amang Yahweh na nagpapaging banal sa kanila. Tanda daw natin kay Amang Yahweh. At sabi niya, palaging tanda, forever, sa lahi ng bayang Israel. Kasama tayo sa forever na tanda. Now, nagawa ba ng mga Israelita nung panahon nila? Alam niyo kung bakit, ginawang bihag at pinahintulutan ni Amang Yahweh na makaranas ng katakot-takot na hirap ang bayang Israel dahil sa kanilang paglabag. Now, maliban na lang kung gusto rin nating maranasan yung paglabag na ginawa ng bayang Israel at mga salot at sumpa na ibinigay ng Amang Yahweh sa kanila. Dahil itong sabi niya sa 13, ngunit, sabi niya sa 13, ang sangbahayan ni Israel ay nanghimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palutuntunan,
Kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. At ang aking mga sabat ay kanilang nilapastanang mainam nang magkagay sinabi ko na ating ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. Nung sabi niya, dahil sa kanilang pagsalangsang, sabi ng ating Ama, ako ay nagkaroon ng kapusukan, nagkaroon ako ng galit sa kanila. At ibubuhos ko, sabi ng aking kapusukan, upang lipulin sila. Now, sino ba sa atin ang gustong humarap sa galit ng Ama? Now, narinig natin ito sa mga nakarang mga araw. Sino makatatayo sa tagtang araw ng galit ng Ama? Wala po. Maliban lang kung gusto natin. Pero ako, ang aking asawa at ang aking mga anak at lahat ng akin na lang mga magiging anak, sana hindi kami humarap sa galit ng Ama. Ano po? So sabi niya, ito yung aking tanda, pero ito'y ipinagwalang bahala ng bayang Israel. Nawang tanong, paano nga ba ang tamang panggigilin? Alam niyo, ito'y napakalaking katanungan at paulit-ulit na dumarating na katanungan sa atin. Paano ba ang tamang panggigilin? Upang tayo ay hindi makasalangsang. Dahil, sabi niyo siguro, husto na tayo ay magsamba. Alam niyo, nung kami nasa Pilipinas pa, ang alam ko lang na Sabat, ang alam ko lang na Sabat sa aking pangunawa, nagsisimula lamang alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kailan lang yun? Kapag kami nakarating nasa Ordaneta, nangaral, natapos ang aral, kumain ng tanghalian, alas 12:30 uwi na kami. Tapos na yung Sabat. Kung saan-saan na kami dumadaan. Ano po? Pero, ganun po ba ang tamang pagsamba? Para po yatang hindi. Ganun ang tamang pagsamba. Hayaan po natin ang rabay magbigay ng kanyang kasagutan kung paano natin ipangingilin ang araw ng pagsamba. Sabi po niya dito sa Isaiah chapter 58 verse 13. Ito po sabi niya, Isaiah 58:13. Isaiah 58:13. Alam niyo, ito ay paborito ng aming dalagang si Natalie. 58:13. Kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat, kung, meaning, pigilan mo ang iyong sarili sa araw ng Sabat. Anong pipigilan mo? Sa paggawa ng iyong kalayawan, sa paggawa ng anything na may kinalaman sa mga personal mong desire. Now, yung ano ba yung mga personal mong desire? Ikaw ay pupunta sa birthday, araw ng Sabat. That's personal desire. Ikaw ay may date, araw ng Sabat. That's your personal desire. Ikaw ay maghahanap buhay na pwede ka namang mamili at magsabing hindi. That is your personal desire. Ikaw ay manunood ng sine o kaya ay gagawa ng mga bagay na walang kinalaman sa kanyang araw ng pagsamba. That's your personal desire. Ikaw ay mamamalingki sa araw ng Sabat, magsha-shopping, mamamasyal. That is your personal desire. Ikaw ay bibili sa kapitbahay ng iyong ano mang gusto mong bilhin. It's your personal desire. Iyong sariling kalayawan. Nung sabi niya, gawin mo ito sa 6 na araw. Lahat ng mga personal mong desire, gawin mo sa 6 na, hindi masamang gawin mo sa 6 na araw. Pero nakakasama, ginagawa mo ito sa araw ng Sabat. At ginagawa mo itong excuse para hindi mo ipangilin ang araw ng pagsamba. Now that's your personal desire. Ano po? Palasasin natin ang sinasabi ng kasulatan. Kung iuurong mo, sabi niya, ang iyong paa sa paggawa ng iyong sariling kalayawan, at iyong tawagin ang Sabat na iyong kaluguran, tawagin mo daw na kaluguran, natutuwa ka pag araw ng Sabat. Hindi yung ikaw ay parang tuyo, na hindi ka man lang makangiti kapag araw ng Sabat. Yung wala kang kasiglahan na pumunta sa mga sambahan. Bakit? Kasi araw ng Sabat.
Hindi mo, kumbaga, tinatamad ka na pumunta at lumabas, pero kapag may handaan sa kapitbahay, birthday ng anak mo, may date kayo ng asawa mo, abay, aga pa lang, nakapaligo ka na, sisipol-sipol pa. Pero kapag araw ng Sabat, halos ayaw mong gumising. Bakit? Tinatamad akong lumabas. Ako. Sana naman po, wag. Sana naman po, wag. Yung pararangalan, sinong pararangalan? Hindi ang sarili daw natin, kundi si Amang Yahweh. Alam nyo, nung kararating pa lang namin dito sa Amerika, ang alam ko ang pagsamba kapag ikaw lang ay nasa sambahan. Kapag kami ay dumadaan at may nadaanan kaming mga, nung darating taon na doon, mga garage sale, abay dumadaan kami sa garage sale. Kaya kung minsan, mas maaga kaming lumalabas sa bahay para kung may madaanan kami, may time kami mag-garage sale. Bago makarating sa sambahan, nakabili na kami ng kung ano-anong mga anik-anik na gusto naming bilhin. Pero hindi pala ganun ang tamang pagsamba at pangingilin ng araw ng Sabat. Naku. Hindi pala ganun. Iyong pararangalan ako, sabi ni Amang Yahweh, na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad. Hindi ka lalakad sa iyong sariling personal na pangangailangan. Yun ang sariling lakad. Personal mong pangangailangan. Walang kinalaman kay Amang Yahweh. Walang kinalaman sa kanyang pagsamba. Personal mong lakad yun. At ikaw ay may choice. Anong sabihin ng choice? Meron kang pagpipili kung gagawin mo ito o hindi. Now, kung hindi, may iwasan na ito emergency, bakit hindi? Doon ko maunawaan na ito maunawaan niya Amang Yahweh. Pero kung may pagpipilian tayo at pinili natin na gawin ang mga bagay na pertain sa ating kalayawan, sa ating personal, sa ating pamilya, sa ating mga anak, abay kapatid ko, naku, tayo ang namili. Birthday ng apo natin, tayo maghahanda, itinaon natin sa araw ng Sabat. Hindi na tayo makakapunta sa sambahan. Bakit? Kasi birthday ng apo mo Magluluto ka, maraming mga bisita. Choice mo yun, kapatid. Pwede mo namang gawin ng linggo o kaya sa mga sumunod na 6 na araw. Bakit ginawa mo pang Sabat? Yun ang sinasabi dito na pwede mong iwasan kung gagawin mo. Pero tayo namimili, ano po? Ni magsasalita ng iyong mga sarili, kung pwede nga lang yung pananalita natin, ayusin natin. Ano po? Yung bang pananalita natin na may kinalaman sa sanlibutan, dapat huwag na nating bigkasin sa araw ng Sabat. Yung sinasabi niya rito. Kung may iwasan natin, bakit hindi? Ano po? Araw na ng Sabat, pero ang pinag-uusapan niyo pa rin yung negosyo mo o kung anumang mga bagay na walang kinalaman. Kung pwede, sabi niya, huwag kang magsasalita ng iyong mga sariling salita. Meaning, may kinalaman sa sanlibutan na yung ginagawa sa 6 na araw. Dahil pag ginawa natin to, anong sabi niya dito sa verse 14? Kung magkagayon, kung magagawa natin. Now, huwag nating naasahan ng pagpapala sa verse 14 kung hindi natin kayang gawin. Kung magkagayon, sabi ng sulat, malulugod ka nga kay Amang Yahweh at pangangabayuhin ka sa mga mataas na dako sa lupa at pakakanin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng binig ni Amang Yahweh. Dito mo mararanasan yung sinasabi sa mga salita na ang mga matuwid kahit kailan ay hindi niya makitang nagmamalimos ng tinapay. Hindi niya nakikita na ang mga matuwid ay magkukulang. Yun ay makikita natin sa ating panahon. Kung, anong sabi niya? Gagawin natin ang sinasalita. Sa pangingilin pa lang ng araw ng Sabat. No po? Sa pangingilin pa lang ng araw ng Sabat. Now, may kwento si Nehemiah dito sa pangingilin ng Sabat. Now, maalala niyo kung sino si Nehemiah? Si Nehemiah or Nehemiah ay siyang pinunong pari nung panahon nila. Ano po? Kasama si Ezra, kasama si Zerubbabel, ayan.
na namuno sa mga Israelita nung sila po ay nagmula sa pagkakabihag mula sa Babylonia. At dahil sa pagkakabihag po ng mga Israelita, ay nakalimutan nila kung paano ipangilin ng araw ng pagsamba. At dahil dito ay may napansin si Nehemiah o Nehemia. Sabi po niya rito sa Nehemia chapter 13. Dito natin makikita kung paano natin ipangingilin ang araw ng Sabat sa panahon ni Nehemia. Sabi po niya rito sa panahon ni Nehemia, Nehemia chapter 13 verse 15. 13:15. Ito ang sabi ni Nehemia. Nang mga araw na yaon, ay nakita ko sa Yehuda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa Sabat. Nagdadala ng mga uhay, nangasasakay sa mga asno, gaya naman ng alak, mga ubas at mga igos, at lahat na sari-saring pasan na kanilang ipinapasok sa Jerusalem saan sa araw ng Sabat. At ako'y nagpatutuo laban sa kanila sa kaarawan ng kanilang ipinagbibili ang mga pagkain. Noong panahon na yun, sabi ni Nehemia, nakita ko na hindi ipinangingilin ng bayang Israel ang araw ng pagsamba. Araw ng Sabat, anong sabi niya? Sila'y nagpipisa ng ubas. Araw ng Sabat, sila ay nag-aani ng kanilang mga bilihin. Araw ng pagsamba, araw ng pangingilin, sila nagbibenta, sabi niya, at sila ay namimili. Saan? Sa araw ng Sabat. Ano po? Mga kapatid ko, panahon ito ni Nehemiah, hindi ako nagsasalita. Ano po? Si Nehemiah ang nagsasalita. Sabi ko nga sa inyo, nung dumating kami dito sa Amerika, hindi ko alam ang mga bagay na ito. Dahil ganun ako ka-ignorante sa salita ng Ama. Nagbago lang ang ating pananaw kung nang makita namin kung paano mangilin si Pastor Isaac ng tamang Sabat. Natutunan namin sa matanda kung paano mangilin ng Sabat. Biyernes pa lang ng hapon, paglubog ng araw, nangingilin na siya. Nasa church na po siya para maiwasan daw niya ang gumawa ng pagsalangsang. Napatunayan ko sa kanya nung kami po ay namasyal. Pumunta kami ng Tennessee. Biyernes po yun. Bago lumubog ang araw, nakalimutan niya na maggasolina. Maggagasolina po yun, Biyernes ng hapon. Ginabi kami sa daan. Pero bago lumubog ang araw, hindi po siya naggasolina, nakalimutan niya. Ang sabi po niya, kung saan tayo aabutin ng ating gasolina, doon tayo. Ang takot ko po, dahil na makita ko yung kanyang gasolina, yung gauge ng gas, abay, mahigit na lang 1/4. At alam ko, malayo pa kami sa Louisiana. Pero, sabi ni Pastor Isaac po, nagtitiwala ako sa ating Ama na tayo makakarating at hindi mauubusan ng gasolina. Ako rin po ay sumama sa dasal. Bakit? Imagine nyo, nadala-dala ko ang pamilya ko. Malilit pa yung mga bata namin. At sila lang mag-asawang kasama namin. Pero maniwala po kayo hindi. Umabot po yung gas. Nag-empty na po yung tangke ng mga tingin ng Louisiana, pero umabot po yung kanyang gas papunta sa bahay po nila. Now, doon ako nagtiwala. From that then on, hindi na po kami bumili sa araw ng Sabat. Biyernes pa lamang po, tinuring na namin Sabat. Hindi na rin kami bumili at hindi na rin kami nagbenta. Yun po yung aking naranasan kay Pastor Isaac. At ginawa naming kaluguran ang araw ng Sabat. Kaya sabi dito ni Nehemia, nang magkagayon, sabi ni Nehemia verse 16, Dooy nagsisitahan naman ang mga taga-Tiro na nagpapasok ng isda at ng sari-saring kalakal at nangagbibili sa Sabat sa mga anak ni Yehuda at sa Jerusalem. Ginawang araw ng pamalengke ang araw ng Sabat. Ano po? Araw ng pamamalengke. Araw ng Sabat. Naitataas kong kamay ko. Dahil nung kami nagsasamba pa sa Ordaneta sa Pilipinas, ganun din kami. Paglabas po namin ng Ordaneta sambahan ng alas 12, alauna ng hapon,
didiretso kami sa mall. Bibili din kami ng aming mga kailangan sa aming bahay. Bibili kami ng aming mga paninda sa aming maliit na tindahan. Araw pa po ng Sabat. Sabi ko nga sa inyo, ang alam kong pagsamba lamang pangingilin hanggang 1:00 lang ng hapon. Wala pong nagsabi sa amin kung paano sumamba, kung paano mangilin ng Sabat. Dahil kaya ang alam ko, ganun din. Sabi ko nga sa inyo, ignorante ako sa salita ng Ama. Pero salamat sa Ama, nasulat pala na ipinagbawal ni Nehemia na binigyan ng Ama ng pag-unawa sa kanyang salita. Anong ginawa ni Nehemia? Verse 17, at nang magkagayoy, nakipagtalo ako sa mga pinuno ng tao sa Yehuda. Nakipagtalo si Nehemia. At sinabi ko sa kanila, anong masamang bagay itong inyong ginagawa at inyong nilalapastangan ang araw ng Sabat? Ano sabi niya? Nilalapastangan ninyo. Anong ginagawa nila? Nagbibenta sila at bumibili saan? Sa araw ng Sabat, sa loob ng Jerusalem. Nilalapastangan nyo, sabi ni Nehemia. Now, hindi ako nagsasalita. Ano po? Salita ito ni Nehemia. Basahin ninyo para kayo ay wag magsabi na sinalita lang ito ni kapatid na Roland. Sinalita ni Nehemia. At anong nangyari? Nakipag-away si Nehemia. Bakit? Dahil ang mga pinuno sa Yehuda nung panahon nila, hindi rin nila ipinangingilin ang tamang pangingilin sa araw ng pagsamba. Nakipag-away, nakipagtalo si Nehemia. Hindi ba nagsigawa ng ganito ang inyong mga magulang? At hindi ba dinala ng ating Ama ang buong kasamaang ito sa atin sa bayang ito? Gayon may nagdala pa kayo ng higit na pag-iinit sa Israel. Saan? Sa paglapastangan ng Sabat. Now, hindi sinabi ni Nehemia na kayo ay mamamatay tao. Hindi sinabi ni Nehemia na kayo ay mga magnanakaw, kayo ay mapakiapid. Walang sinabi si Nehemia. Nasabihin siguro natin sa ating panahon, anong masama, pastor? Bumili na lang kami. Bumili lang naman kami ng aming pagkain sa araw ng Sabat. Itanong natin kay Nehemia kung tama ba yung ginawa nila. Ano bang binibili ng mga tao ng panahon ng Sabat? Sa panahon ng ni Nehemia? Anong sabihin? Mga pagkain, mga isda, mga prutas ang binibili, mga kalakal. Kailan? Sa araw ng Sabat. Pero sabi niya, paglapastangan. Sasabihin ba natin na mamamatay na yung tao kaya kailangang bumili ng pagkain? Hindi po ganun ang kwento rito. Dahil alam ko, hindi ipahihintulot ni Amang Yahweh na may mamatay sa araw ng Sabat nung ito ay may kinalaman sa pagkain lamang. Si Nehemia po ang sumagot. Ano po? At nangyari na ang pintuang bayan ng Jerusalem ay nagpasimulang magdilim bago dumating ang Sabat. Anong ginawa ni Nehemia? Bago daw dumating ang Sabat, meaning Biyernes ng hapon, bago lumubog ang araw. Anong ginawa ni Nehemia? Ay inuutos ko na wag nilang, anong sabi? Ay inuutos ko na ang mga pintuan ay sarhan at inuutos ko na wag nilang buksan hanggang sa makaraan ang Sabat. Isinara ang Jerusalem bago lumubog ang araw ng Biyernes. At sarado siya hanggang kailan? Sa sumunod na araw ng Sabado, paglubog ng araw. Yun ang ginawa ni Nehemia. Bakit? Upang wag pumasok yung mga taong nagbibenta at ang mga taga-Israelita sa loob ay hindi naman mainggan yung bumili para maiwasan nila ang pagsalangsang sa araw ng Sabat. At ang ilan sa aking mga lingkod ay inilagay ko sa mga pintuang bayan upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. Sa gayon, ang mga mangangalakal at manininda ng sari-saring kalakay ay natigil sa labas ng Jerusalem na minsan o makalawa. Nang magkagayoy, nagpatuto ako laban sa kanila, sabi ni Nehemia at nagsabi, bakit nagsisitigil kayo sa may kuta? Kung kayo'y magsisigawa uli ng ganyan, aking pagbubuhatan kayo ng kamay. Anong sabi ni Nehemia? Sinabihan niya yung mga nagbebenta. Huwag kayong tumigil sa labas ng Jerusalem. Sabi niya, kapag ginawa niyo yan, sabi niya, pagbubuhatan ko kayo ng kamay. Ganon katapang si Nehemia. Para lang gawin ang kalooban ng Ama. Walang sinasanto si Nehemia ng panahon niya. Magalit ka kung magagalit ka. Pagbubuhatan ka niya ng kamay. Ano po?
Kaya nung panahon na yun, sabi niya, ay hindi na sila nagparoon pa sa araw ng Sabat. Sabi mga kapatid ko, itanong natin sa ating sarili, ginagawa ba natin ito o nasasalangsang natin? Naipapangilin ba natin ang araw ng pagsamba? Alam niyo po, napakadali. Ano po? Nasalansangin ang araw ng Sabat. Tayo mga nasa bahay natin, ano po, hindi man tayo namalengke sa palengke. Pero kapag may dumaan, maglalako ng isda, maglalako ng gulay, maalala mo, wala ka pa palang nahandang pagkain. Maalala mo, wala ka pa palang lulutuin. Dumaan si gulay, dumaan si isda. Pabili po! Dumaan si tinapay, dumaan si kakanin. Pabili po! Abay kapatid ko, hindi ba sinabi ng Ama na ipaghanda mong araw ng Sabat, meaning Biyernes pa lang, sana naman, alam mo na. Alam niyo mga kapatid, ito ay isinulat sa atin para wala tayong excuse. Itong sinasabi sa kasulatan, ang mga kasulatan ito ay isinulat sa atin para tayo matuto. Isinulat sa atin. Huwag tayong maging ignorante sa salita ng Ama at sabihin natin hindi natin alam. Ngayong alam nyo na, kasalanan na ito sa inyo. Dahil bagamat nung hindi natin alam pero nasulat pala, kasalanan pa rin natin. Bakit hindi tayo nagsaliksik nung panahon nila? Inaamin ko, kasalanan ko pa rin nung panahon na ito ginagawa ko sa Pilipinas. Dahil hindi ako nagsaliksik, nakasulat pala. Opo, kasalanan ko yun. Pero salamat sa Ama, natuto ako sa salita ng Ama. Ano po? Ito pa. Jeremiah chapter 17. Ito. Matuto tayo mga kapatid, kung pwede nating ipagpaliban ang mga gawa natin, ipagpaliban natin. Yung mga personal nating mga dapat gawin, ipagpaliban natin. Dahil kapag araw ng Sabat, ito'y ipinapangilin sa atin. Wala tayong excuse mga kapatid. Ngayong alam nyo na, narinig natin, binasa natin na wala kayong excuse. Huwag niyong sabihin na maunawaan ako ni Amang Yahweh. Sana nga. Pero ako'y mananampalataya na hindi ganun ang pangunawa na ibinigay sa atin ng Ama para gawin nating excuse na sasabihin natin, kasi Amang Yahweh walang pagkain nakalimutan ko. Kasi Amang Yahweh, nagugutom yung anak ko, nagugutom yung apo ko. Bay kapatid ko, excuse natin yun. Huwag naman sana na tayo ang maghahanap ng excuse para hindi tayo mangilin sa araw ng pagsamba. No po. Jeremiah chapter 17 verse 21. Jeremiah 17:21. Ganito ang sabi ni Amang Yahweh, mag-ingat kayo sa inyong sarili at huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat o magpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Nung sabi niya, inulit niya na naman. Huwag kayong magdala ng paninda at huwag kayong magbenta. 22. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat. Huwag naman kayong maglabas sa inyong mga tahanan ng inyong mga bagay na ibibenta. Negosyante kayo. Pero ipinagbabawal ng propeta at ipinagbabawal ni Nehemia na hindi ka pwedeng magbenta at bumili sa araw ng Sabat. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat o magsigawa man ng inyong anumang gawin. Sabi ko, kung may pagpapaliban natin, bakit hindi? Sabi ko, maglalaba pala ako, hindi na ako pupunta sa Sabat, maglalaba pala ako, mamamlansa pala ako. Bay kapatid ko, huwag mong gagawin. Bakit? Yan sinabi sa iyo. Now, hindi sinasabing, wag, kumbaga bagamat ang gawain dito, okay, bigyan natin ng pangunawa, bagamat ang binibigyang gawain dito mostly sa mga ipinangkakalakal, yung tayo ay binabayaran, pero kapag may mga bagay na pwedeng ipagpaliban, na hindi naman siya emergency,
Huwag niyong gagawin sa araw ng Sabat para gawin yung excuse para hindi kayo pumunta sa mga sambahan. Ulitin ko, huwag niyong gawing excuse ang mga bagay na pwede niyong ipagpaliban para kayo ay huwag sumamba at mangiling sa araw ng Sabat. Nawa magkaroon tayo ng pangunawa po rito. Ano po? Kundi inyong ipangilin ng araw ng Sabat gaya ng iniuutos ko sa inyong mga magulang. Now, nakinig ba ang bayang Israel nang nangangasaba? Si Propeta Jeremiah, Propeta Jeremiah, o Jeremiah, or Jeremias? Jeremiah sa Hebrew. Yung ibang salita, Jeremiahu. Pero sabi niya dito sa 23, ngunit, sabi niya sa 23, hindi nila dininig o ikiniling man ng kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. May nakinig pa sa pananalita ni Jeremiah? Wala po. Now, may makikinig kaya sa atin ngayon mula sa salita ng Ama para gawin natin ang ipinabuutos sa atin? Mga kapatid, nasa inyo kung makikinig kayo o hindi. Ang sa akin lang, nangangaral lang. Kung maapakan ko inyong mga paa, sana naman mapagpakumbabag loob tayong sabihin na tama nga, nasulat nga. Huwag niyong sabihin sinabi ni pastor. No, hindi ko sinabi, binasa ko lang. No po, binasa ko lang yung kwento. At mangyayari kung kayo'y makinig na maingat sa akin, sabi ni Amang Yahweh, na huwag magpasok ng pasan sa mga pintuan ng mga bayang ito sa araw ng Sabat, kundi ipangili ng araw ng Sabat upang huwag gawa ng anumang gawain. Kung magkagayon magsisipasok sa mga pintuan ng bayang ito ang mga hari at mga prinsipi na nangaupo sa lukluko ni David na nakakarwahi at nangangabayo, sila at ang kanilang mga pangulo at ang mga lalaki ng Yehuda at ang mga taga-Jerusalem at ang bayang ito ay mananatili magpakailanman. Meaning, papatnubayan ni Amang Yahweh. Hindi ipapasakop ni Amang Yahweh ang bayang Jerusalem sa kasamaan. Now, ano ang kahalimtulan nito sa atin? Sa ginawang pagpapasakop ni Amang Yahweh sa Jerusalem at sila'y dinalang bihag sa Babylonia for 70 years, yung tayo po ay mabaon. Ano po? Sa kinasasadlakan ng ating buhay na hindi natin alam kung kailan darating ang pagpapala ni Amang Yahweh. Yun ang kahalimtulan sa atin. Huwag nating sabihin na marunong po tayo sa salita ng Ama kung ganito kasimpleng pagpapaliwanag ng ating propeta o Pangulong Nehemia na namuno sa bayang Israel, si Propeta Jeremias, hindi natin siya nauunawaan. Naku. Birthday ng apo mo, kailangan mong bumili ng regalo, kaya dadaan ka sa palengke. Bay kapatid ko, pwede mong gawin naman yun ng Biyernes o kaya susunod na araw. Huwag tayong gumawa ng excuse natin sa ating sarili dahil ang salita po ng Ama hindi mababago. Tayo ang gumagawa ng sarili nating excuse. Ano po? Sana naman maunawaan tayo ng Ama. Sana. We pray. Yun ang pinapanalangin natin, ang mga kasalanan natin ay maunawaan ng Ama. Sana nga po. Ano po? Sana nga po. Hebrew chapter 10 verse 25. Ito pa dagdag. Hebrew 10 verse 25. 10:25 sabi niya, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong mamamalas na nalalapit na ang araw. Na anong binabanggit dito? Sa araw ng pagsamba, ang binabanggit sa 10:25 ng Hebrew. Kung kaya nating pumunta sa ating mga kapilya, pumunta po tayo. Naulitin, kung kaya nating pumunta po tayo. Huwag nating gawing excuse ang mga bagay na hindi naman dapat excuse.
Dahil kung kayo ay nagsasalita ng inyong excuse, kanino nyo sinasabi ang inyong mga excuse? Kanino natin sinasabi ang ating mga excuse? Hindi po sa asawa ninyo, dahil hindi yung asawa niyong gumawa ng utos. Hindi po yung mga anak ninyo, dahil hindi yung mga anak ninyo ang nagbigay ng kautusan. Kay Amang Yahweh tayo nagbibigay ng ating excuse. Kay Amang Yahweh tayo nagbibigay ng ating excuse. We pray na bigyan tayo ng paz ni Amang Yahweh. Ano po? Alam niyo po, nung nakita ko kung paano ipangilin ni Pastor Isaac ang araw ng Sabat, ako po ay na-move. Nakundik po ako. Kaya magmuna po nung nakita ko po yun, kung hindi ako magkakamali, kung hindi 2014, 2015, nung nakita ko po yun, ipinangako ko sa aking sarili na pipilitin kong gawin ang tamang pagsamba sa araw ng Sabat. Kaya itong mga anak namin, maski na nag-aaral noon, Biyernes pa lang ng hapon, sinusundo ko sila. Saan man sila naroroon? Bagamat malayo, 3 oras ang biyahe, to and fro. Hindi ako nangihinayang. Ginagabihan ako minsan sa daan para lang masundo ko sila. Pero sinusundo ko po sila, Biyernes pa lang ng hapon. Nire-require ko sila na umatin ng Sabat. Bakit? Dahil ito'y convicted sa akin na gawin ko ang nalalaman kong katotohanan sa pagsamba at pangingilin sa araw ng Sabat. Walang excuse yung mga anak ko. As long as sila ay malakas, walang sakit, dadalhin ko sila sa araw ng pagsamba sa kapilya. Wala kaming excuse sa aming sarili. Dahil pinangako ko sa aking sarili, kung walang emergency at kami malalakas, nasa sambahan kami. At ang sa pagsamba namin, magmula nang natuto po ako, maghapon po kami sa sambahan. Umuwi lang po kami kapag natapos na po yung pagsamba. Lubog na po yung arpa, lubog na po yung araw pag uuwi po kami. At naghihintay kami ng paglubog ng araw bago kami maggasolina. Kung kailangan kami maggasolina, naghihintay kami ng paglubog ng araw bago kami maggasolina. Bakit? Natuto ako kay Pastor Isaac. Now, sinasabi ko to sa inyo para matuto din kayo mga kapatid ko na ganito yung tamang pangingilin at pagsamba sa araw ng kanyang Sabat. Now, wala kayong excuse. Huwag niyong gawing excuse na dahilan ng mga bagay na hindi niyo dapat gawing dahilan. Dahil ito'y sagutin natin sa ating Ama. Bakit? Si Amang Yahweh ang kausap natin dito, hindi tao. Ano po? Kaya sabi niya dito sa 17:27. Ito. Jeremiah 17:27. Ito ang sabi niya sa Jeremiah 17:27. Jeremiah 17:27. Ngunit kung hindi nyo didinggin ako upang ipangilin ng araw ng Sabat. Kung hindi daw natin didinggin si Amang Yahweh sa pangingilin sa araw ng Sabat. At huwag magdala ng pasan at pumasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat na kayo ay magpapatuloy sa pagbili at pagbenta, pangangalakal, paghahanap buhay. Now, sasabihin nyo, ito'y inuutos sa akin ng aking boss. Again, kung kayo ay may choice, nasa sa inyo. Salamat sa Ama, hindi ako kailangan mamili kung ako ay papasok o hindi sa araw ng Sabat. Hilingin nyo sa Ama ang ganitong pagkakataon, mga kapatid ko. Dahil makapangyarihan ng Ama para gawin ang mga bagay na hinihiling natin. Patutuo yan ng Tol Junior, ni Elder Junior. Patutuo ng ibang mga kapatiran natin. Now, mamimili tayo. It's our choice. Sasabihin natin, kasi kung naman ito, sinabi ng aking boss, I guess, probably, siguro nga. Pero kung meron kayong choice, gawin ninyo. Pilitin ninyo na gawin ang kalooban ng Ama. Yan ang sinasabi ko. Gawin ninyo kung anong mabuting gawin para masunod si Amang Yahweh. At the end of the day, idagdag natin ito sa inyong mga panalangin. Dahil si Amang Yahweh nakakaunawa ng ating puso. Gumawa ba tayo ng paraan para ipangilin ang kanyang araw ng pagsamba? Yun ang katanungan sa atin. Kung gumawa tayo ng paraan, anyan ang patutuon ni kapatid na Librando. Ha? Fiesta, pinapapunta ka ng iyong boss para magtrabaho.
Now, gumawa ka ba ng paraan para mag-excuse? Ginawa mo ba yung lahat mong magagawa para mag-excuse? Now, kung may natitira kang absent, pwede ka ba mag-absent? Yes. Bakit hindi? Ano po? Choice po natin yun. Dahil alam ko, ito'y hindi magiging pabigat sa atin. Walang pabigat sa salita ng Ama. Tandaan po niyo yan. Dahil nasusulat. Ano po? Nasusulat. Ang kanyang pamatok ay hindi mabigat. Meaning, kasama na dito ang kanyang kautusan. Hindi ibinigay ito sa tao para siya po'y mabigatan sa kanyang gawain. Hindi. Ibinigay ito sa tao para sa kanyang ikabubuti at ikatututo. Sabi nga, kung ito'y gagawin ninyo, kayo'y mabubuhay. Di ba gano'n ang sabi yan sa Exodus kanina? Kaya sabi yan sa 27, Jeremiah 17:27, kung didinggin ninyo ako, sabi niya, ngunit kung hindi nyo ako didinggin, ganun pala sabi niya, ngunit kung hindi nyo ako didinggin, upang ipangili ng araw ng Sabat, kung magkagayon, anong sabi ng ating Amang Yahweh, magsususul ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ng mga palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay. Nangyari ba? Yes. Sinunog ni Amang Yahweh ang bayang Jerusalem. Walang nakapatong. Ano po? O walang building na tumayo nung ginuhoy ito ni Amang Yahweh. Bakit? Dahil hindi nila dininig ang salita ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Jeremiah. Ano ang bearing nito sa ating panahon? Father Yah forbid, wag naman sana ano. Pero isinulat ang mga talatang ito para sa atin. Kung ipagpapatuloy nating sasalangsangin ang araw ng Sabat, na narinig natin kung paano natin ito ipangingilin, pero mas pinili natin nasalangsangin ang salita ng Ama. Abay mga kapatid ko, sabi ko nga sa inyo, sino ang makatatayo sa galit ng Ama pagdating ng araw na yaon? Kayo po mamimili. Now, maliban doon, ano ba ang magiging pagpapala ng pagsunod ng ganito? At ano yung magiging pakiramdam ng isang tunay na nananampalataya para gawin ang kalooban ng Ama? Ito po sabi niya dito sa Salmo chapter 27 verse 4. Bigyan po natin ng diin ang mga salita ni David sa kanyang pangingilin sa araw ng pagsamba. Sa kanyang pangingilin sa araw ng pamamahinga. Salmo 27 verse 4. Ito ang sabi ni Haring David. Salmo 27 verse 4. Isang bagay ang hinihingi ko kay Amang Yahweh. Ano? Na aking hahanapin. Ano daw ang hinihiling ni David na kanyang hahanapin? Na ako'y makatahan sa bahay ni Amang Yahweh. Lahat na mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ni Amang Yahweh at mag-usisa sa kanyang templo. Sabi ni David, itong hinihingi ko kay Amang Yahweh. Natitira ako sa bahay niya balang araw. Now, kung ito'y hindi natin pinapractice at wala man lang tayong panahon para puntahan ang kanyang bahay-sambahan na sa ating pangunawa ay dito tumatahan si Amang Yahweh at dito siya nagkikipag-usap sa atin. Abay mga kapatid ko, paano tayo titira sa kanyang tahanan balang araw, sa kanyang kaharian balang araw kung ngayon pa lang dito sa lupa hindi natin alam sundin ang salitang ibinibigay sa atin. Tandaan po ninyo, hindi magmamana ng pangakong buhay na walang hanggan ang sinumang hindi marunong tumupad sa kanyang kautusan. Ni ang kanyang maalala niyo, sabi po niya sa Proverbs chapter 28 verse 9, ang sino mang hindi makinig sa salita ng Ama, meaning ang hindi gumanap sa kanyang kalooban, ni ang kanyang panalangin, sabi niya, pati ang kanyang panalangin, sabi niya, ay magiging kasuklam-suklam. Gusto ba natin na hindi dinggin ng Amang ating mga panalangin, na kahit na anong panalangin natin, hindi nakikinig si Amang Yahweh? Hindi ibinibigay ang ating mga hinihingi. Bakit?
Hindi natin magawang kanyang kalooban. Mayroon tayong choice, pero mas pinili natin na huwag gawin. Ang sabi ni David, isa lang hinihingi ko. Now, ganun din ang hilingin natin. Sana balang araw amang Yahweh tumira ako sa iyong kaharian. Sana amang Yahweh balang araw bigyan mo ko ng buhay na walang hanggan. Sana nga. Pero kung ito yung panalangin natin at nabasa natin sa proverbio na kung tayo ay hindi marunong makinig sa kanyang salita at gawin ang kanyang kalooban, sabi niya, ang kanyang panalangin ay magiging kasuklam-suklam. Meaning, hindi didinggin niya ang Yahweh. So, paano natin ang matatanggap ang ating hinihingi kung ito hindi dinidinig niya ang Yahweh? Bakit? Dahil hindi natin ginaganap ang kanyang kalooban. Awit chapter 42. Chapter 40, no. Chapter 42. Ang mga bagay na ito ay aking naaalala at nandulumo ang aking kaluluwa sa loob ko kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Ama na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdiriwang ng kapistahan. Yan, nalalapit na naman ang pista. Huwag sana kayong gumawa ng excuse para hindi kayo pumunta. Maawa kayo sa inyong sarili, mga kapatid ko. Sinasabi ko to sa inyo. Dahil bilang inyong kapatid na kahit papaano binigyan ng pangunawa ng Ama. Ano po? Ito'y ibinigay sa atin. Required tayo. Maliban lang kung hindi na tayo makatayo sa ating mga silid at tayo igupo ng sakit. Gumawa kayo ng paraan. Alam natin ang mga takdang kapistahan ng Ama dahil kasama ito sa mga tinatawag niyang mga Sabat. Mga araw ng pangingilin. Hindi lang yung ikapitong araw. Nire-require po tayo. Kung gusto nating maunawaan, maramdaman ang pagpapala ng Ama, maawa kayo sa sarili po ninyo. Ako nakikiusap. Huwag niyong sabihin na napakalayo, huwag niyong sabihin na wala kayong pamasay, huwag niyong sabihin wala kayong dala. Sabihin niyo kaya mangyaw yung mga pangangailangan. At kung tayo po naman, tapat na gumagawa sa kalooban ng Ama, kahit po paano, magpuprovide ang Ama. Tandaan po niyo yun, hindi po pahihintulutan ng Ama na tayo po ay mawalan. Mayroon at mayroong magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Yun ang ating pangunawa. Ano po? Huwag nating gawing excuse sa mga bagay na pwede nating bigyan ng lunas para ganapin ang pangingiling sa kanyang mga pista. Chapter 84 verse 10. Awit pa rin. Chapter 84 verse 10, sabi niya, sapagkat ang isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa sa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Ama kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Now, hindi ba kayo nakakaramdam ng kasiglahan pag kayo nakakarating sa ating mga sambahan? Dapat masigla po kayo pag dumarating kayo sa sambahan. Dapat natutuwa kayo. Ito yung sinasabi kanina sa 58:14 na kung tayo'y magagalak sa araw ng pangingilin ng Ama at hindi natin drinadrag o pinipilit ang ating mga sarili na tayo pumunta sa kanyang mga sambahan, sa kanyang mga pista. Sabi mga kapatid ko, mararanasan po ninyo ang mga kasayahan hindi pa ninyo nararanasan probably. Ayan ang patutuo ni Nanay Imbet. Every time na may pista po, nagpapatutuo po si Nanay Imbet. Dahil nararamdaman niya yung pagmamahal ng Ama sa pamamagitan ng ating mga kapatiran. Totoo po yun. Hindi natin mararamdaman ang pagmamahal ni Amang Yahweh kung hindi natin mararanasan ito.
sa ating mga kapatiran. Bakit? Nasusulat na kapag nakita natin ang ating mga kapatid, parang nakita na natin ang ating Ama at ang ating Rabbi Yeshua. Ibig sabihin, yung pagmamahal ni Amang Yahweh na ibinigay niya sa bawat isa, yun ang mararamdaman natin. Ando doon yung pagmamalasakit. Ando doon yung pagkakapatiran. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating gawin ang pangingilin ng kanyang pista para maranasan natin ang mga pagpapala, maramdaman natin yung kanyang kagalakan. Ano po? Salmo 92 verse 1. Salmo, uli, awit 92 verse 1. Ito padagdag. Isang mabuting bagay ang magpasalamat kay Amang Yahweh at umawit na mga pagpuri sa iyong pangalan, o kataas-taasang Ama. Anong sabi niya? Isang mabuting bagay magpasalamat at umawit. Kailan natin ito ginagawa? Kapag tayo po ay nangingilin sa araw ng pagsamba. Wala man tayo sa araw, sa ating mga kapilya. Dito pa lang, nagbibigay po ang ating Deacon Alex ng mga pagkakataon para tayo po ay magpasalamat at umawit ng mga piling awitin. Hindi para sa tao yung ating kinakanta. Para kay Amang Yahweh. Isang mabuting bagay sa araw ng kanyang pagsamba. Now, ito po'y sinasalita sa atin. Bakit po? Para tayo ay matuto. Dagdag pa sa verse 2. Upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, upang ipaunawa daw natin at magpatutuo tayo sa pagpapala ng Ama sa paggising niya sa atin sa umaga at yung pagbibigay niya sa atin ng katahimikan sa ating pagtulog sa gabi. Yun ang pagpapala kay Amang Yahweh. Gaano man po kasimple ang buhay, gaano man po kapayat, kung tayo po, paggising natin sa umaga, may kalakasan sa ating mga pangangatawan at handa na namang gawin ang kalooban ng Ama bago matulog, tayo po ay panatag at mapayapa sa ating pagtulog. Yun ang buhay na ibinibigyan ng Ama sa atin. Ano po? 122 verse 1. Ito pa, sabi ni David. Dagdagan pa po natin. 122 verse 1. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y magsiparoon sa bahay ni Amang Yahweh. Na natutuwa ba kayo? Kapag may nagsasabi sa inyo, sabat na bigat, hindi eksamba. Or kayo ay nakasimangot, dapapanak na bigat, di tayo mamapan. Huwag tayong pupunta, may pupuntahan ako bukas. May nagpapaalala sa iyo, kapatid. Sa tingin mo ba yung anak mo, o yung asawa mo, o yung kapatid mo nagpapaalala? No, kapatid ko, si Amang Yahweh ang nagpapaalala sa iyo. Hindi niya salita yun. Salita ni Amang Yahweh ang nagsabi sa iyo na araw ng pagsamba bukas at kayo pupunta sa bahay-sambahan. Ano po? Araw ng pagsamba bukas, tayo makikinig sa aral. Ay, hindi ako makikinig. Panonoodin, makikinig na lang ako sa mga susunod na araw. Di bali, meron naka-record naman yung aral ni pastor. Bay kapatid ko, hindi excuse ang pagre-record ng ating aral para ikaw ay mag-excuse sa araw ng pagsamba at araw ng pangingilin. Huwag niyong gawing excuse. Ano po? Iba yung araw ng pangingilin. Iba yung pakikinig sa aral kung kailangan mo makinig ka, pero ipangilin mo ang araw ng pagsamba. Ano po? Bakit? Eto. Ano bang mapapala natin sa pangingilin? Ano bang mapapala natin? Salmo chapter 36 verse 8. Eto. Ito yung mga ilang mga salita na ibinigay ng Ama para maramdaman natin yung pagpapala. Bakit kailangan natin gawin ang mga bagay na ito maliban sa pangarap natin na tumira sa kaharian ng Ama balang araw. 36 verse 8. 36 verse 8. Mali naman itong 36. Salmo. Wala pala. Job naman yung binabasa ko. 36 verse 8.
Sila'y mga bubusog ng sagana ng katabaan ng iyong bahay at iyong paiinumin sila sa ilog ng iyong kaluguran. Ano sabi niya? Kayo ay mga bubusog. Ibig sabihin, mangyayari sa atin yung binabasa na yung palagi nating sinasabi, hindi ko nakita kahit kailan na ang mga matuwid ay pinabayaan. Yun ang sinasabi niya, mabubusog ka, hindi ka mangangailangan. Wala kang pagkukulang. Si Amang Yahweh, ang ating pastor, sasabihin mo, hindi ako magkukulang. Sa pagsunod mo, sa pangingilid ng kanyang pagsamba bilang kanyang kautusan. Hindi ko pa nakita, sabi nga ni David, na ang mga matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang mga anak ay nagpalimos ng tinapay. Tandaan nyo, ang pagpapala ay hindi lang sa iyo, kapatid ko. Kasama sa iyong mga salinlahi na susunod na mananampalataya. At sa pangingilin mo, kapatid ko, ipinapaunawa mo sa mga anak mo na ganito, mga anak, ang tamang pagsamba, tamang pangingilin sa araw ng pagsamba. Paano mo ipapaunawa sa mga anak mo kung paano tamang pagsamba kung tuwing Sabado kasama mo siya sa palengke? Kapag araw ng pagsamba, siyang nauutusan mo para bumili. Siyang nauutusan mo para mag-shopping. Siyang nauutusan mo para pumunta sa kapitbahay na makibirthday o kaya makibinyag or kung ano-ano pang mga bagay, mga dapat niyong puntahan kapag araw ng Sabat na hindi naman dapat. Ito ba yung papaunawa natin sa ating mga anak? Sasabihin natin, di bali anak, maunawaan ni Amang Yahweh. Sana nga. Sana nga, kapatid. Dahil kung anong nakikita ng mga anak natin, ganyan din sila. Balang araw, Father Yah forbid, wag naman sana. Ano po? Ang obligasyon natin mga anak ay ituro sa ating mga anak ang tamang pagsamba, tamang pangingilin at tamang pagsunod. Sabi ko nga sa inyo, ang laki ng pasalamat ko sa ating Ama dahil natuto ako kung paano sumunod. Dahil dito, nagpapasalamat ako dahil sa magmula nung ginawa namin ito na pinilit namin talaga na ipangilin ang araw ng pagsamba. Nakita ko ang pagpapala ng Ama. Ano po, nakapagtapos na yung aming dalawang anak. Talagang wala po silang excuse kapag araw ng pagsamba. Maski, dami nga lang gawain sa mga eskwelahan. Itong bunso namin. Yung kasabay niya na nag-aaral sa kolehiyo na kapatid namin sa pananampalataya, minsan hindi nakakapunta sa araw ng pagsamba dahil ang dami daw trabaho sa school. Pero itong bunso namin talagang ginawa din niyang conviction sa sarili niya na pupunta siya sa araw ng pagsamba. Ano po? At alam ko, yung pagpapala sa kanya ay anudo. Hindi kalilimutan ng Ama ang kanyang sakripisyo para lang ipangilin ang araw ng pagsamba. Tandaan po niyo, hindi kalilimutan ng Ama ang ating sakripisyo para maganap ang kanyang kalooban. Sakripisyo ito sa atin, pero hindi sa tunay na nananampalataya. Katuwaan ito sa atin. Bakit? Dahil nalulugod tayo na gawin ang kalooban ng Ama. Tandaan nyo, ang buhay natin galing kay Amang Yahweh. Ang pagpapala natin galing kay Amang Yahweh. Ang lahat ng ating mga tinatangkilik galing kay Amang Yahweh. Nasasabihin nyo ba ng sakripisyo ang araw ng pagsamba? Nunca na maging sakripisyo ito sa atin. Ito'y pagpapala sa atin dahil kahit papaano, sa loob ng 6 na araw, ginawa natin ang ating mga sarili na ginawang araw ang gabi at gabi ang araw, pero araw ng pagsamba, ipagpapahinga natin ang ating mga patang katawan at pagod na kaisipan. It's a blessing ang araw ng pagsamba. Blessing ang araw ng pagsamba, mga kapatid ko. Hindi siya burden. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Filipos chapter 4 verse 4, huwag niyong gawing burden, mga kapatid ko, dahil ganitong sinasabi sa Filipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi kay Amang Yahweh. Hallelujah. Magalak kayong lagi. Dahil marami ang gustong makaunawa sa mga pangunawang binigay sa atin, mga kapatid ko. Marami ang humihingi ng pangunawa para magkaroon sila ng unawa ng katulad natin. Pero salamat sa Ama, ipinapaunawa niya sa atin ang tamang pagsamba. Salamat sa Ama, ipinapaunawa niya sa atin kung paano ganapin ang kanyang kalooban. Kaya magalak kayong lagi kay Amang Yahweh. Muli, kung sasabihin, sabi ni Saulo, magalak kayo. Hindi burden.
ang pagsunod sa kalooban ng ating Ama. Hindi ba din, mga kapatid ko? Ano po? Now, puntahan naman natin dito sa Bagong Tipan para mabigyan tayo ng kaunting talata. Nang ang rabay ay narito sa lupa, nangilin ba siya sa araw ng Sabat? Ginawa ba niyang excuse ang kanyang mga gawain? Hindi po. Sabi dito sa Lucas chapter 4, verse 16. Lucas 4:16, at ang ating rabay ay napasa Nazaret, na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, meaning naging kanyang ugali, na sa araw ng Sabat, anong ginagawa niya? Na siya'y pumasok sa sinaguga sa araw ng Sabat. Kailan pumapasok sa sinaguga ang ating rabay nung panahon niya? Na naging ugali niya every Sabat? Sa sinaguga. Sa ating kapilya. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, gusto niyo ng pagpapala? Gusto niyo na huwag kayong mangailangan? Gusto niyo na manahin ng ating mga anak ang pagpapala natin na para din sa kanila? Gusto natin ng buhay na walang hanggan? Gusto natin na tayo huwag magkulang? Gusto natin na magkaroon tayo ng kapayapaan? Gawin natin ang kanyang kalooban. Wala tayong excuse. Ano po? Kaya sabi dito sa Salmo chapter 37 verse 4, ito yung paborito natin, ano po? Ha? Salmo 37 verse 4, paborito ito ng aming dalagi. 37 verse 4, kay amang Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan. Sabi ko kasi malugod ka kapag araw ng Sabat. Ay, hallelujah, salamat Ama ko at makapagpapahinga na naman ako. Yun dapat ang gawin nyo. Ha? Ang sabi niya, kaya amang Yahweh natin hanapin ang ating kaligayahan at bibigyan ka ng nasa ng iyong puso. Magalag ka kapatid sa araw ng Sabat. Magpasalamat ka at makapagpapahinga ka sa iyong gawain sa nakaraang 6 na araw. Magpasalamat ka kapatid at ang kaisipan mo ay makapagpapahinga dahil nag-isip ka sa mga bagay na dapat mong gawin for 6 days. Sa 7 araw, wala kang gagawin kundi magpuri, sumamba at mang-aral sa salita ng Ama. Yun ang gagawin mo. At sigurado magkakaroon ka ng kapahingahan ng iyong puso. Ano po? Pero kung ito hindi natin ginawa, ito, dagdag babala sa atin. Maliban sa mga babala na, ito pa dagdag na babala mula kay Jeremiah. Jeremiah chapter 3 verse 3. Jeremias chapter 3 verse 3. Kaya't ang ambon ay napigil at hindi nagkaroon ng huling ulan. Gayunman may noo ka ng isang patutot, ikaw ay tumakwil na mapahiya. Now, anong sinasabi dito? Dahil sa iyong pagtanggi na gawin ang aking kalooban, sabi ng Ama, hindi ko ipapadala sa iyo ang huling ulan. Now, ano po bang ibig sabihin ditong binabanggit ditong unang ulan at huling ulan? Alam po ninyo, kapag kayo ay magtatanong sa mga magsasaka, ang kahalintulad po ng unang ulan, para ang lupa ay mabungkal at magtanim at makapagtanim sila ng kanilang mga binhi. Yun pong ibig sabihin ng unang ulan. Ang huling ulan ay ang ibig sabihin yung pag-aalaga ng Ama sa yung mga itinanim na mga punla at ito'y magiging aalagaan niya sa pamamagitan ng kanyang ulan upang maging sagana ang iyong aanihin sa araw ng pag-aani. Yun pong ibig sabihin ng unang ulan at huling ulan. Anong kinalaman sa ating panahon na hindi naman tayo nagsasaka? Ito po yung kahalintulad. Nung tayo po ay walang hanap buhay, humiling tayo na tayo po ay magkaroon ng hanap buhay. Tama? Yes. At nagkaroon tayo ng hanap buhay.
Yun po yung unang ulan. Ano po? At yung huling ulan, aalagaan sana ni Amang Yahweh ang ating sarili, aalagaan niya ang ating pinagtatrabahuan upang ito'y hindi maputol at patuloy nating pakinabangan at umasenso tayo sa buhay, magawa natin yung mga dapat nating gawin at gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa mula sa pagpapalang ibinigay sa atin. Yun ang huling ulan. Pero dahil hindi natin ginagawa ang kalooban ng Ama, hindi papatak sa atin ang huling ulan. At anong kahalintulad nito sa atin? Hindi magtatagal yung mga trabaho natin. At kung magtatagal man, wala tayong naiipon. Walang natitira sa ating mga sahod. Dahil hindi pa natin naibibigay ang ating ikapo, hindi tayo nakapagbibigay ng ating love offering, hindi nga natin nabibili ang mga bagay na kailangan natin. Bakit? Dahil palaging kulang. Yun ang ibig sabihin na ipagdadamot ng Ama ang kanyang huling ulan. Now, kung hindi pa ninyo ito nararanasan sa inyong buhay dahil sa mga nangyayari sa atin, abay mga kapatid ko, siguro naman ngayon magigising ka na. Kumbaga sa Ilocano, uray anatisakad mo. Gawin mong gabi ang umaga, gawin mong umaga ang gabi. Kapatid ko, walang mangyayari sa iyo. Bakit? Kinakalimutan mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Yun ang sinasabi sa huling ulan. Kahit na anong gawin mo sa trabaho mo, kahit gawin mong overtime ka pa, 10 hours again na overtime, walang matitira sa iyo. Para lang itong inilalagay mo sa supot na may butas. Bakit? Dahil kinakalimutan mo si Amang Yahweh na nagbigay sa iyo ng trabaho in the beginning. Hindi aalagaan ni Amang Yahweh. Ang kinikita mo, nawawala lang sa wala. Yun ang huling ulan. Ano po? Kaya sabi niya sa Jeremiah, ipagkakait ko ang huling ulan sa iyo para wala kang maani. Hindi aalagaan ni Amang Yahweh kinikita mo. May sakit ka palagi, o kaya yung mga anak mo palaging may sakit, palaging may emergency. Alam po ninyo, kaunti lang ang sinasahod na yung mag-asawa dito sa Amerika. Patutuo po yan ng aming binata. Nagtataka siya sa kanyang mga kaklase. Mas malaki ang sahod ng kanilang mga magulang, pero parang tingin niya, mas hirap ang buhay nila, samantalang kami mag-asawa, kaunti lang ang sahod namin. Wala kaming sahod ng summer. 10 buwan lang po yung aming 9 months lang po yung aming sahod. Pinagkakasya namin ang aming sahod for 12 months, pero 9 na buwan lamang po yung sahod namin dito sa Amerika. Nagkakasya ba? Yes. May natitira ba? Yes. Kahit pa paano may natutulong po tayo sa mga nangangailangan. Opo. Bakit? Dahil pinagpipilitan natin nang matuto tayo, gawin natin ang kalooban ng Ama. Patutuo ko po yan sa mga anak namin nakapagtapos na hindi namin alam kung saan nanggaling ang kanilang pinagtapos. Libre po sila sa lahat ng mga gamit. Libre sa lahat ng mga tuition fee. Bakit? Dahil alam ng Ama na kulang ang aming pera na aming kinikita. Pero inipon po ng Ama yun para may maitulong kami sa mga nangangailangan. Gawin po din nyo kung gusto nyo maranasan ng pagpapala. Pinagpipilitan po natin gawin. Ano po? Yun dapat ang makita sa atin. Yung makita ng Ama na pinagpipilitan natin gawin. Gawin natin yung mga gawa natin. And the rest, bahala na si Amang Yahweh. Yun ang dapat lang natin gawin. Yung makita ng Ama na pinipilit natin gawin. Yun po ang kailangan natin. Kung may malabag man tayo, at least makita ng Ama na pinagpipilitan natin. Hindi yung tayo mismo ang gumagawa ng paraan para hindi gawin. Yun po yung wag naman sana. Ano po? Ano po? Jeremiah chapter 5 verse 24. Kaya nga sabi natin kailangan nating gawin, balikan ang ika-4 na kautusan para tayo ay matuto. Dahil baka tayo ay nakakasalangsang na hindi natin alam, kasalanan pala yung ginagawa natin. No wonder, sabi natin sa ating sarili, kaya pala, kaya pala ganito yung nararanasan ko sa buhay dahil mali pala yung aking ginagawang pagsamba. Mali pala yung aking pangingilid. Alam po ninyo, sabi ko nga, hindi ko alam kung paano ang pagpapala ng Ama sa aming pamilya. Dahil nag-aaral ang aming mga anak na libre. Hindi ko lubos maisip, sabi ko nga sa inyo,
Dahil ganun lang yung sahod namin. Nabayaran na po namin itong bahay namin. Nababayaran sana namin ng 30 years. Binayaran lang namin ng 15. Nakikita po din yung pagpapala ng Ama. 30 years to pay ang bahay po namin, pero nabayaran lang namin ng 15. Sinasabi ko to sa inyo hindi sa pagmamayabang, para makita ninyo ang pagpapala ng Ama. At ito'y patutuo ko nung makita ko kung paano mangilin ng araw ng pagsamba. Isa po yan sa aking patutuo. Ano po? Kaya takot ako na lumiban. Takot ako na lumiban pag wala akong emergency, talagang nasasambahan kami sa araw ng Sabado. Ano po? Nung sinabi ko, Jeremiah chapter 5 verse 24. Ako'y paruroon sa mga dakilang tao at magsasalita sa kanila, sapagkat kanilang nalalaman ang daan ni Amang Yahweh at ang kahatulan ng kanilang Ama. Ngunit ang mga ito ay nagkaisang mag-alis ng pamatok at lumagot ng mga panali. No, verse 5 pala yun. Verse 4, tataas ko sa pagbasa. Nang magkagayoy sinabi ko, tunay ng mga ito ay dukha. Sila'y mga hangal, sapagkat hindi sila nakakaalam ng daan ni Amang Yahweh o ng kahatulan ng kanyang Elohim. Pag sinabing hangal, dukha, meaning walang pangunawa. Sinalita ni Jeremiah ang mga salitang gustong iparating na Amang Yahweh sa kanila. Pero hindi nila nauunawaan ang mga salitang kanilang narinig, ni hindi sila nagkaroon ng pangunawa na gawin ang kanyang kalooban. Pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Now, ganun din kaya tayo mga kapatid ko? Na narinig natin kung paano ipangilin ang araw ng pagsamba. Narinig natin kung paano ipangilin ang kanyang araw ng pamamahinga. Pero wala ba tayong nauunawaan? At ipagpapatuloy pa rin natin ang gawa nating mali? Huwag naman po sana. Kaya ang katanungan ay, anong gusto natin? Pagpapala o sumpa? Kayo pong mamili. Ano po? Deuteronomio chapter 11. Ito pa dagdag. Deuteronomio chapter 11 verse 14. Deuteronomio 11:14. At ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan, ang una at huling ulan, upang inyong makamalig ang inyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis. Again, kapag ginanap daw natin ang kanyang kalooban, sabi ni Amang Yahweh, ibibigay ko ang ulan sa iyong lupain. Ang sabi niya, sa kanyang kapanahunan, sabi niya, ang una at ang huling ulan, upang ikaw ay magkaroon ng ikakamalig. Sa inyo na naghahanap buhay, sa inyo na kung minsan kasasahod pa lang, pero parang palaging kulang. Nagtanong ba kayo sa inyong sarili, bakit? Maalala natin yung sinabi doon sa Malakias chapter 3 verse 10, subukan niyo ako ngayon, sabi ni Amang Yahweh. Itataas ko ang kamay ko, sinubukan ko ang gawin ang tamang pagsamba. Sinubukan mong gawin ang tamang pangingilig. May pagpapalang. Gusto niyo bang alagaan ni Amang Yahweh ang inyong kinikita na bagamat kakaunti? Sabi ko nga sa inyo, 9 na buwan lang yung sahod namin. Pero nagkakasya sa 12 buwan, mayroon pang natitira. Patutuo ko po yan. Dahil ipinagyayabang ko ang pagpapalang ibinigay ng Ama sa amin. Ito'y para sa lahat. Hindi lang po sa amin, para sa lahat na mga gustong gumawa ng kanyang kalooban. Hindi ko sinasabing naganap ko ng sinasabi ko, nang sinubukan kong gawin dahil sinasabi ko nga sa inyo, hindi ganito ang aking paningilin nung kami nasa Pilipinas. Kayo magpapatutuo kung anong ginagawa natin sa Pilipinas.
Magbibiyahe kami ng alas 8 ng umaga, tricycle, papunta ng Urdaneta, makakarating kami 9:30. Magsisimula ang service alas 10, matatapos alas 12. Magkakainan ng konti, uuwi kami, pero bago kami umuwi, dadaan kami sa mall para bumili. Kung saan kami dumadaan. Ganon ang araw ng pagsamba namin. Pero hindi pala ganon, uulitin ko ang tamang pagsamba. Kung ito'y ginagawa po ninyo, hindi po ganon ang tamang araw ng tamang pamimili. Gusto natin ng unang ulan at huling ulan, gawin natin ang sinasabi sa atin. Ano po? Hosea chapter 6 verse 3. Dalawa na lamang po. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6 verse 3. At ating makikilala, kikilalanin daw natin kung tayo'y magpapatuloy. Ano po? Kung totoo nga si Amang Yahweh. Makikita daw natin, makikilala natin, ako magpapatunay, totoo si Amang Yahweh. Totoo ang kanyang mga pagpapala, totoo ang kanyang mga sinulat. Tataas ko ang aking dalawang kamay. Dahil ito'y patutuurin ni Pastor Isaac ng kanyang panahon. Ano po? Upang makilala si Amang Yahweh, ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga, in the morning. Kahit na ano pong pagod ko. Ano po? Katulad ngayon, ako'y mangangaral hanggang alas 12 ng gabi. Dahil malapit na namang magpalit ng oras. Gigising pa ako ng umaga, alas 6. Dahil mangangaral pa ako ng men's ministry. Pero pag bago ko matulog, sabi ko, pag gising ko bukas ng umaga, Amang Yahweh, sabi ko, bigyan mo ulit ko ng kalakasan na parang hindi ako puyat. Subukan mo si Amang Yahweh, sasubukan ko mga kapatid ko. Dahil dumarating siya na parang umaga. Dahil ang umaga po natin, ano nasusulat, ang kanyang kaawaan ay pinaninibago tuwing umaga. Gusto kong maranasan din yung mga kapatid ang pagpapala na naranasan ng aking mga anak at ng aming pamilya. Subukan po ninyo. Subukan po ninyo. Wala pong kinalaman ito sa anong uri ng trabaho. Hindi po si Amang Yahweh ang maglalagay ng supot sa inyong mga pinag-iipunan na ito hindi matatapon at hindi mawawala. Gaano man po ito kaliit, ito po'y hindi magkukulang. Ito po hindi magkukulang. Siya'y paririto sa atin na parang ulan, na parang huling ulan na dumidilig ng lupa. Ano siya sa atin? Siya ang unang ulan, sabi niya, at huling ulan siya ang magpapanatili ng ating mga pangangailangan. Kaya nga masasabi natin, Salmo chapter 23 verse 1, si Amang Yahweh ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Hindi ako mangangailangan. Ano po? Huling talata po natin dito sa aklat ni Santiago chapter 5 verse 7. Santiago chapter 5 verse 7. Mangagtiis nga kayo mga kapatid. Magtiyaga po tayo. Ano man po yung kinasasadlakan ng ating buhay, ano man po ito kapayat, ano man po yung ating hanap buhay, ano man yung ating mga pangangailangan, magtiis po tayo. Hintayin natin ang pagpapala ng Ama. Hanggang sa pagparito ng rabay, hanggang sa ibigay ng Ama ang kanyang pagpapala. Narito, inaasahan ng magsasaka. Parang tayo yung magsasaka na naghihintay ng huling ulan. Ibinigay na sa atin yung unang ulan. Mayroon na tayong kanya-kanyang hanap buhay, mayroon tayong kanya-kanyang pamilya, mayroon tayong kanya-kanyang pananampalataya kahit papaano. Nagsimula na po yung buhay natin sa pananampalataya. Now, ang gagawin na lang ng Ama sa atin, ipagpatuloy niya ang kanyang pagpapala para may pagpatuloy naman natin ang ating pananampalataya. Now, ang tanong, kung gusto natin. Tayo magsasabi kung gusto natin. Dahil sabi dito, dahil inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis na naghihintay hanggang kailan? Hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at ang huling ulan.
See? Yun ang pagpapala po natin. Kaya mga kapatid ko, ipangiling po natin ang araw ng pamamahinga. Gawin natin ang mga narinig nating mga kwento. Gawin po natin ang ating magagawa at makakaya para ipangili ng araw ng kanyang pagsamba. Kilala po ng Ama ang ating mga puso at alam ng Ama ang ating mga circumstances. Ano man yung ating mga kinasasadlakan at ano man yung ating mga suliranin sa buhay, si Amang Yahweh po nakakaalam. Pero sana ano man po yung ating kwento, ipagpilitan po natin na gawin ang kanyang kalooban. Gawin po nating conviction sa ating mga sarili na gawin ang kanyang kalooban. Ipangili ng kanyang mga pista. Ipangili ng araw ng pamamahinga. At hintayin natin ang ulan na magbibigay sa atin ng mga pagpapala. Ano po? Dahil kung tayo po ay bibigyan ng Ama ng ulan, unang ulan at huling ulan, mas magiging magaan po ang buhay. Mas magiging kaaya-aya na ipagdiwang ang kanyang pista. Mas magiging, ano po? Ikaliligaya natin na sa tuwing araw ng pagsamba, mababanggit natin, salamat Amang Yahweh, at ako'y hindi nagkulang. Mga kapatid, ito po ang aral ng ating rabay. I pray na may natutunan po tayo, bagaman tayo po nag-overtime. Pero ito po'y kailangan. Ano po? Dahil kailangan nating balikan ng kwento ng ika-4 na kautusan para maganap po natin ang kanyang kalooban at sana lahat po tayo ay patuloy niyang pagpalain, hindi lang po para sa atin, kundi ito rin po ay para sa ating mga magiging anak at mga apo na susunod na mananampalataya para sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Salamat po at magandang gabi po. Happy Sabbath po. Hallelujah.